Esmeralda's POV. Dahan-dahan ako naglakad papasok ng bahay para hindi ako makalikha ng kahit anong ingay. Past 2 a.m. na kasi at kagagaling ko lang mula sa part-time job ko. Dumiretso ako sa kusina para minom na makaramdam ako ng uhaw. Palabas na ako ng kusina nang bumukas ang pinto at pumasok si Darius. Suot pa niya ang kanyang business suit. Kakauwi lang niya galing sa trabaho, tinakbang ko ang mga paa ko para sana salubungin siya. Nang matigilan ako at natulos dahil sa boses ni John Ray, na bigla na lang lumitaw sa isipan ko. At lalong-lalo ng dalawang salitang iyon ang pangalan ng isang babae. First love, Jade. Napatitig na lang ako sa kanya at habang nakasandal sa hamba ng pintuan sa may kusina. Gusto ko siyang tanungin dahil gusto kong sa kanya mismo manggaling ang mga sagot sa mga tanong ko. Sino si Jade sa buhay niya? Si Jade ba ang first love niya? Kung hindi ba ako dumating sa buhay niya, nasa piling kaya siya ni Jade ngayon? Si Jade ba ang dahilan kung bakit gusto niya ng annulment dahil darating na ito sa susunod na buwan? Ilan lang yan sa mga gusto kong itanong sa kanya dahil tayong ang sagot lang niya ang siyang paniniwalaan ko higit kanino man. Mahal ba nito sa Jade? Ramdam ko ang pagdari ng mga mumunting patak na mga luha sa aking pisngi hanggang sa sunod-sunod na ang pagpatak ng mga ito. Wala akong magawa kundi takpan ang bibig ko para hindi makagawa ng ingay dahil sa pag-iyak ko. Gusto ko siyang tanungin pero natatakot ako. Natatakot ako na tama ang mga hinala ko. Natatakot ako sa mga isasagot niya dahil alam ko, masasaktan ako sa maaaring isagot niya. Hindi ko na alam kung ano bang dapat kong gawin. Napapikit na lamang ako ng mariin. Kailangan kong magpakatatag. Papatunayan ko sa kanya na mahal ko siya. Papatunayan ko sa kanya na hindi ko siya isusuko ng walang laban. Lalaban ako kahit walang kasiguruhan. Lalaban ako kahit sa umpisa pa lang alam kong talo na ako. Alam niyo yung feeling na hindi pa man nagsisimula ang laban, pinanghihinaan ka na ng loob? Kinagat ko ang ibabang labi ko at napaupo na lamang ko dahil sa panghihina. Pagod sa eskwelahan trabaho kasama pa ang sama ng loob. Hindi ko pa nakikita ang karibal ko pero pakiramdam ko, wala na akong kalaban-laban sa kanya. Kumatok ako ng 3 beses bago ko pumasok sa kwarto niya. Kukunin ko kasi ang mga marurumi niyang damit para labhan. Linggo kasi ngayon kaya mga gawing bahay ang aatupagin ko. Maglalaba muna ako bago maglinis ng bahay. Pagbukas ko ng kwarto niya, inadatan ko siyang nakatutok sa laptop niya sa study table niya. Minsan kasi dito siya sa kwarto niya gumagawa ng trabaho kahit may sarili siyang opisina dito sa bahay. Kukunin ko lang mga labahan mo. Paalam ko sa kanya. Napalabi na lang ako nang di man lang niya ako tapunan ng pansin. Nakanguso ko habang naglalakad papunta sa walk-in closet niya. Hay nako, Esmeralda. Paano kanya mapapansin puro siguro si Jade ang nasa isip niya. Kunwari nagtatrabaho pero sigurado nag-iisip lang ng sorpresa para sa pagdating ng first love niya. Bitter na akong bitter. Nasasaktan ako 3 taon na kaming kasal pero ni minsan di man na siya nag-effort para sa akin. Para kung taka na mag-isa nagsa-celebrate ng wedding anniversary namin tuwing sasapit ito. Stop that! Napatigil ako sa pagbukas ng walk-in closet niya. Ha? Napalingon ako sa kanya para kumpirmahin ang sinabi niya. Napanunok ito at agad na nag-iwas ang tingin nang mapalingon ako sa kanya. He cleared his throat. Let Manang Martha do the laundry. You're not a maid. Anitong nakatingin sa laptop nito. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Gusto ko lang tulungan si Manang. Tsaka, asawa mo ko kaya responsibilidad kong asikasuhin ka. I reasoned out. Tsaka gagawin ko na ito tuwing linggo. Ako na maglalaba ng mga damit niya at naglilinis ng kwarto niya. Tumaas baba ang balikat niya dahil sa pagbuntong hininga niya, tsaka niya ako hinarap. Ramdam ko ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko dahil sa pagtitig niya sa akin. You only have 3 months left in the house, so instead of acting like a dedicated maid, why don't you spend your stay here feeling like a boss? He said in a cold voice. Napatungo ako dahil sa sinabi niya. Pinigilan ko ang nagbabadyang luha sa mga mata ko. Sinalubong ko ang titig niya at saka pinilit ng ngumiti. Pwede bang hayaan mo kung gamparan ng mga tungkulin ko bilang asawa mo sa loob ng 3 buwan? Such a hard-headed. Fine, suit yourself. Binawi niya na antigan niya sa akin. Tuloy na akong pumasok sa walk-in closet niya at saka sinalin ang mga marurumi niyang damit sa dala-dala kong basket. Hindi ko maiwasang amoyin ang mga nagamit niyang damit. Kahit gamit na mabango pa rin. Bago ko lumabas ng tuluyan sa kwarto niya, natulos ako sa sinabi niya. Anong sabi mo? Lola is going home tonight from Los Angeles. Lock your room and put some of your things here in my room. Ani ang di lumilingon sa akin. Hindi ko maiwasang hindi kabahan.
Wala kami magawa, or should I say, walang magawa si Darius kung hindi ang pakisamahan ako. Dahil ayaw niyang pasamain ang loob ng lolo niya dahil may sakit ito sa puso. Hindi na nagpasundo pa ang Don sa airport dahil baka makaabala lang daw siya sa amin. Sa tuwing bumibisita ang Don, natutulog ako sa kwarto mismo ni Darius dahil ang alam nito, nagkakamabutihan na kami ng apo niya sa nakalipas sa mga taon. How I wish. Ako lang naman ang hulog na hulog eh. Ang saklap. Napatayo kaming lahat na makarinig kami ng makina ng kotse. Indikasyon na naririto na ang hinihintay naming bisita. Si Nay Martha ang nagbukas ng pintuan para sa Don. Lights, camera, action. Ngiti Esmeralda. Welcome home, Lo. How's your flight? Tanong ni Darius pagkatapos magmano. It went well, iho. Nakangiting sagot ko. Napangiti naman ako nang bumaling sa akin ang tingin nito. Iha, you're still beautiful as ever. Lumapit ito sa akin at niyakap ako na agad ko ring ginantihan. Nakasuot ako ngayon ng simpleng bestida na bihira ko lang gawin. Actually, 3 beses lang sa isang taon pero na lang kapag nagsisimba ako. Sa tuwing bumibisita ang Don, tuwing Pasko at bagong taon. Kayo rin po, mas lalo po kayo nagiging gwapo. Puri ko rito na siyang ikinatawa lamang nito. Come on, Lo, I know you're hungry. Let's have our dinner so you could take a rest. Aya ni Darius. Nasa punong upuan ng Don at pagkatabi naman kami ni Darius. Pagkatapos maghain ni Nanay Martha at ang 2 pang kasambahay, inaya sila ng Don na maupo na rin para kumain. Sa una ito manggi si Nanay Martha but the Don insist kaya wala sila nagawa, kundi ang mupo sa hapagkainan na mismong nasa harapan namin. Sinalian ng pagkain ni Darius ang kanyang lolo. Such a sweet grandson. Psh, mabait lang naman pag nasa harapan lolo niya. Napaingos ako. Hindi na ako nagulat nung lagyan din niya ng kanin at ulam ang plato ko pagkatapos ng sa lolo niya. Aaminin ko kinikilig ako kahit na palabas lang ang ginagawa niya. Lalo na't napakalapit namin sa isa't isa. Eat a lot, wife. You need energy for tonight. Sabay kindat nito sa akin. Biglang nalaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Peste kang Darius Noel Montemayor. Magtigil ka. Natauhan lang ako nang biglang tumawa ng malakas ang Don. Iho, kailan mo ba ako balak bigyan ng apo? Bigla ako nabulunan ng sarili kong laway dahil sa naging tanong ng Don. Soon, Lo, soon. Sagot ni Darius na may bahid ng kasiyahan sa kanyang mukha. Pero ang sagot niyang iyon na nagpalungkot sa akin. I am looking forward to it. Ani ng Don na nakikitaan ng kagalakan. Soon. Yeah, soon. Dahil pagkalipas sa 3 buwan, malaya na makakasama ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Ang babaeng gusto niyang maging ina ng mga magiging anak niya. As I saw his smile plastered in his face while saying those words, I felt like I'm the hindrance through his happiness. Tsaka ako naalala kung ano talaga ako sa kanya. I smiled bitterly for him. I am not his wife but the freak girl who ruined everything in his life. Magsa-10 minuto na yata ako nakatayo sa harap ng kwarto ni Darius. Hindi ko alam kung papasok ba ako o hindi. O kaya kung anong dapat kong sabihin sa kanya pagpasok ko sa kwarto niya. Sa nakalipas kasing 3 taon sa tuwing dumadalaw ang Don, literal na dalaw lang. Yung dito lang siya sa bahay kakain ng dinner tapos dire-diretso na siya sa hotel para doon magpalipas na magdamag. Tsaka ito babiyahe kinabukasan sa hacienda nila sa probinsya at doon mamamalagi na magdamag. Tsaka ito babiyahe kinabukasan sa hacienda nila. Kaya nga, yung ibang gamit ko lang nilipat ko sa kwarto ni Darius at nilak namin yung kwarto ko para naman hindi maghinala ang Don. Pero iba ngayon. Dito mismo to sa bahay magpapalipas ng gabi. Wala rin tong balak bisitahin ang asyenda nila sa probinsya. Ibig sabihin, mamamalagi ang Don ng 1 linggo dito mismo sa bahay. 1 linggo? E di 1 linggo din ako sa kwarto ni Darius. Kung tutuusin, dapat ako matuwa dahil mas lalo ako mapapalapit sa kanya at ganon din siya sa akin. Pero kasi, hindi ko alam kung paano ako makikitungo sa kanya. Ngayon magkasama kami sa isang kwarto ng 1 linggo. Nasanay na kasi ako lagi niya akong binabaliwala, kaya hindi niya ako masisisi kung nagkakaganito ako. Ano ka ba, Esmeralda? Pagkakataon mo na to. Tama. Siguro nga sinadya ito para mas mapalapit ako sa asawa ko. Mambubuksan ko na ang pinto nang bigla naman akong naduwag. Kung bakit pa kasi lumabas pa ako? Nasa loob na kasi ako kanina eh. Nakaupo ako sa my couch. Sa loob ng kwarto habang siya tutok sa laptop nito. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin at bakit habang nasa loob ako ng kwarto kanina, pinagpapawisan kasi ako ng matindi. Nanginginig din ang kamay at mga tuhod ko. Natetense ako na sobra. Kaya nung lingon niya ako takmang may sasabihin siya ay bigla na lang ako napatayo at nagpaalam na pupunta na ng kusina
para uminom ng tubig. Paglabas ko kanina sa kwarto, sinabunutan ko agad ang sarili ko. Ang syong-syong ako mag-isip ng excuse. May sarili naman kasing personal ref si Darius sa kwarto niya, kaya hindi ko na kailangan pumunta pa sa kusina. Pero teka, tama pala, dahil baka ayaw niyang pakailaman ko pati ang personal ref niya. Tama lang naisip kong palusot para kahit papaano ay makalabas ako ng kwarto para ikondisyon ang sarili ko. Hingang malalim, inhale, exhale. Inhale. O iha, what are you still doing outside your room? Hindi ko na natapos pa ang pag-i-inhale ko nang biglang magsalita ang Don mula sa likod ko. Sanhi para hindi ako makinga dahil sa pagkabitin ko ng paghinga ko. Para may sariling utak ang mga kamay ko na nagkusang buksan ang pinto ng kwarto. Pero hindi ko pa ito tuluyang nabubuksan nang kusa na itong buksan na nasa loob ng kwarto. Sanhi para matumba kaming dalawa. At saktong sa ibabaw niya mismo ako lumanding at ang matindi, lumanding ang labi ko sa labi niya. Nanlaki ang mga mata ko. Ito ang unang beses na naghalikan kaming dalawa at aksidente pa. Noong araw kasi ng kasal namin ay sa noon niya ako hinalikan. Nanlaki ang mga mata ko na napatitig sa kanya at ganoon din siya sa akin. Parehas kaming gulat sa nangyari at napakon tingin namin sa isa't isa. Pero may kung ano sa mga mata ni Darius habang nakatitig sa akin na hindi ko alam kung ano. I mentally shook my head at ako ang unang nagbawi ng tingin. Tinikod ko ang mga kamay ko sa magkabilang gilid niya para maiangat ko ang katawan ko. Sinubukan kong ibaon ang sarili ko pero hindi ako nagtagumpay. Bumagsak ako sa katawan niya at saktong pisngi ko sa matitipuno niyang dibdib dahil na rin sa pag-adjust ko kanina nang itukod ko ang mga kamay ko. Darinig kong malakas at mabilis sa pagtibok ng puso niya at ramdam ko ganoon din ang pintig ng puso ko ngayon. Mas lalo ako hindi mapakali sa loob ng kwarto nang dahil sa nangyari kanina. Mas lalong hindi ko alam kung anong dapat kong iakto. Ngayon nasa isang kwarto lamang kami. Dapat ba akong humingi ng sorry? Pero teka lang, parang ang labas, lugi pa siya. Kahit naman di siyang first kiss ko, ay mahalaga pa rin sa akin kung sino magiging second kiss ko. And I felt relieved na siya naging second kiss ko. Kung tatanungin niya ako kung sinong first kiss ko, hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung sinong Poncio Pilato ang nagdako sa first kiss ko. Madalim kasi noon sa backstage, saka matagal na yun. First year college pa lang ako nun eh. Nangyari yun ng mismong araw na pinanood kong maglaro ng basketball si Darius sa eskwelahan nila. Kung bakit ba kasi naisipan ko pang puntahan to para personal na batiin dahil sa pagkapanalo ng team nila. Naligaw lang naman ako na natapadpad sa backstage. May stage kasi ang basketball gym nila. It happened like a whirlwind. Bigla na lang may nanghila sa akin. Sina po ang magkabila kong pisngi at goodbye first kiss na. Di na ako nagkaroon pa ng pagkakataong malaman kung sino o kahit makita o marinig man lamang ang boses ng hinayupak na yon dahil sa pagkabigla ko. Naitulak ko ito at tumakbo na ako palayo na sana hindi ko na lang ginawa. Dapat sinampal ko to bago ko umalis eh. Hindi ko siya mapapatawa dahil ninakaw niya ang para sana kay Darius. Kanina pa sa balkonahe si Darius. Pagkatapos mangyari ang accidental kiss kanina, dumiretso to sa balkonahe ng kwarto niya. Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko. Inaantok pa man din ako. Bahala siya sa buhay niya. Basta ako matutulog na ako. Pinagpag ko ang inuupuan kong couch pagkatapos ay nahiga na ako. Ilang sandali lang kusa na nagsara ang mga talukap ng mga mata ko dahil sa antok. Pagkagising ko kaninang umaga, sa kama na ako nakahiga at wala na sa kwarto ni Darius. Nakaalis na rin to sa bahay. Ang Don lang ang nabutan kong kumakain ng almusal sa dining area. Kanina lang nalaman ng Don na nag-aaral pa ako at taking tuwa niya nang malaman niya. Pero hindi ko na ipinaalam ang tukol sa trabaho dahil siguradong dadagdagan lang niya ang perang ibinibigay niya. Maghihinala siyang kulang ang binibigay niyang alawan sa akin buwan-buwan. Kaya imbes dumiretso sa eskwelahan kanina, dumaan muna ako sa cafe para makapagpaalam na hindi mo na makakapasok sa trabaho na isang linggo. Ibabawas na lang nila sa sahod ko na siyang panghihinayangan ko dahil sayang lang din yun. I am unconsciously eating my food. Monday ngayon, kaya may pasok sa eskwela. Kasama kong kumakain sa cafeteria mga kaibigan ko, pero para mag-isa lang kong kumakain dahil sa lalim ang iniisip ko. Paano napunta ako sa kama? Sa pagkakaalam ko, sa couch ako nakatulog. Hindi kaya kusa akong gumapang papunta sa kama habang natutulog ako? Bigla ako nang ilabot dahil sa naisip. O di kaya, binuhat ako ni Darius papunta sa kama. Biglang nag-init ang mukha ko. Oo, mukha talaga, hindi lang ang pisngi ko, as in buong mukha. Ay, mukha!
Bigla ako napahiyaw na siyang nagpabalik sa akin. Sa tamang huwisya niya nang biglang sandutin ni Johnny ng straw ang butas ng ilong ko. Napakamot ako sa ilong ko dahil bigla itong nakati dahil sa ginawang pagtusok ni John Ray. Umamin ka, babae. SPG ang iniisip mo, no? Taas kilay pang tanong ni John Ray. Hindi tanggi ko. Bakit ka patulala? Tapos bigla-bigla lang namumula yung buong mukha mo. Mainit kasi. Tamang init dito sa cafeteria Dahilan ko sabay paypay sa mukha ko gamit ang mga kamay ko. Binigyan niya ako na nagdududang tingin. Asus! Sabay tusok niya sa hawak niyang straw sa inumin niya sabay inom. Oo, tama kayo kung iniisip niyo na yung straw na ginamit niya sa pagtusok sa butas ng ilong ko at ang straw na subo niya ngayon, iisa. Nagkatinginan kami ni Sandy. Sabay kaming napailing pero deep inside tumatawa na kami. Baka nga nagka-cartwheel na si Sandy sa isip nito Teka, naglinis na ba ako ng ilong lately? Hindi ko ata sure. Mas sumarap pa ito Sabay angat pa nito nang iniinom niya. 3 araw na ako natutulog sa kwarto ni Darius at 3 araw na rin siyang hindi umuwi dahil busy ito sa kumpanya nila. O baka naman talagang ayaw niya lang ako makasama sa isang kwarto kaya lagi siya nagpapaka-busy. Kahit na wala siya sa kwarto, sa sofa pa rin ako natutulog dahil feeling ko wala akong karapatang humiga sa kama kahit asawa niya pa ako sa papel. Pero ang pinagtataka ko palaging sa kama ako nagigising. Noong minsang tinanong ko si Nay Martha kung umuwi ba si Darius ay hindi naman daw. Konting-konti na lang maniniwala na akong nag-sleepwalk ako. Hindi maipinta ang mukha ni John Ray habang nakatutok sa cellphone nito. Hindi na nga nito namalay na naubos na namin ni Sandy ang pagkain nitong french fries. Maya't maya ay biglang inilapag nito ang cellphone niya sa gitna ng mesa. May litrato ng isang maganda at sexing babae. Nalatang Amerikana dahil blonde ang kulay ng buhok nito. Uy bakla, natutomboy ka na ba? Usisa ni Sandy. Mukhang may hilaat at nagkaka-interes si Johnny sa isang babae. Umingos ito. No way, highway? Hamunin ko pa ng suntukan ng babae yan bakit may picture ka ng babae? Sandy my dear. Malambing na saan nito at saka umarteng nasusuka. You should know your enemy. Ano namang kinalaman ng babaeng yan sa'yo, aber? Itinuro nito ang litrato. Ang babaeng yan, ang pesa ng pagmamahalan namin ni Fafa Darius ko. Jade Cordon, 24 years old, an international model. Napatingin ulit ako sa litrato at napatitig dito. Jade Cordon? Bigla ako ng liit habang nakatingin ako sa litrato. Sobrang ganda nito. Hindi na ako magtataka kung totoo mang siya ang first love ni Darius. Feeling ko magmumukha lang akong katulong sa tabi nito. In fairness, maganda siya. Mukha nga lang maldita. Sa itsura pa lang niya, alam mo nang may attitude na. Komento ni Sandy. Natanggal lang ang paningin ko sa litrato nang bigla itong kurin ni John Rick kaya nabaling ang atensyon ko sa kanya. Umikot pa ang mga mata nito. Tss, mas maganda naman ako ng 10 paligod dyan, no? Ang tsaka-tsaka. Nagtataka nga ako kung paano naging model yung hito na yan Sa bagay, kung ikukumpara ito kay Esmeralda, hindi hamak na mas maganda naman itong kaibigan natin. Sabay tapek ni Sandy sa balikat ko. Sinasabi mo lang naman yan dahil kaibigan mo ko? Kontra ko. Feeling ko kasi hindi ako kagandahan. Kahit pa marami nagsasabi na magandang araw ako. Di tanungin natin si Papa Aris. Ipakita natin sa kanya kung litrato ni Hito. Tapos tanungin natin kung sino ba sa inyo ang mas maganda. Suggestion ni John Ray. Umiling si Sandy. Unfair pa rin. Malamang si Esmeralda ang mas maganda para kay Aris. Dahil may gusto ito sa kaibigan natin. Wala nga sabing gusto si Aris. Sa akin, gumagawa meron. Anila. At pinandilatan pa ako ng mata ni John Ray. Bumuntong hininga na lamang ako. Tinaas ko pa mga kamay ko na para bang sumusuko na ako. Natuon ang atensyon namin nang may marinig kami mga impit na tili. Napatakip na lang kami ni Sandy sa tenga ni John Ray na ang tumili. Nasa bungad lang naman ng mga basketball players sa pangunguna ng tip captain nila na si Aris. Mukhang kagagaling lang nila sa practice dahil naka-jersey pa sila at may konting pawis. Mukhang di pa sila tapos sa pagka-ensayo. At naisipan lang na kumain muna sa cafeteria. Mukhang pinagdandaan talaga nilang nananapit na basketball university competition. Fafa Aris ko! Biglang sigaw ni John Ray sabay kaway pa. Nagtinginan tuloy sa amin na ibang estudyante dito sa cafeteria. Ex-senadorang Kokak, ani Sandy.
Napatingin sa pwesto namin si Aris kahit pamalayo sa pwesto namin ang bungad ng cafeteria dahil sa bunganga ni John Ray. Pagkakita sa amin agad tong umiti. Lumabas tuloy ang mga dimples nito na siyang nagdagdag karisma nito. Oh gosh, why so gwapo Fafa Aris? Nagda-daydream pang sa John Ray habang papalapit sa amin ni Aris. Hi Esmeralda. Bati nito pagkarapit sa table namin. Ay, ang lupit. Love is blind nga talaga. Si Esmeralda lang ang nakikita. Bulong ni John Ray na agad daw namang kidurot. Hi Aris, I'm here too. Oh, hi John Ray. Hi Sandy. Bati nito. Zup. Tugon ni Sandy. Upo ka. Dito ka na lang sa table namin. May vacant pa namang seat dito sa tabi ko eh. Yaya ni John Ray na hindi yata nangangalay. Kakangiti sa bagong dating. Agad naman itong umupo. Thanks. Are you done eating? You can get what you want. It's my treat. Then can I have you? Wala sa sariling tura ni John Ray. Ha? Kumuha na isang kutsarang cornix si Sandy at walang pasabing isinubo yun kay John Ray. Sinunod pa ang isang kutsarang suka. Napalunok na lamang ko habang tinitingnan ko si John Ray. Ang asim nun panigurado. Biglang tumayo si John Ray at pinandilatan si Sandy. Namumula na ang buong mukha nito. Hindi na nito na ituloy ang pagsigaw dahil inuso ni Sandy si Aris sa siyang katabi ko at katabi rin ito. Dahan-dahan tong umupo with boy saka ngumiti ng pilit kay Aris na nakatingin lamang sa kanya. Walang asin. Bakla, nakalimutan mong lagyan ng asin yung suka. Hala dali, kumuha ka ng asin. Tsaka nito pinagtulakan si Sandy habang nakangiti pa rin sa tabi nito. Biglang tumayo si Sandy, kaya biglang sumalpak si John Ray sa sahig dahil na off-balance ito. Naghari ang katahimikan sa cafeteria habang nakasalampak pa rin ito sa sahig. Darius' grandfather waved to us as he bid goodbye na makapasok to sa airport. Kumuway din naman ako at gumiti. Naramdaman kong inalis na ng katabi ko ang pagkakahawak sa bewang ko nang hindi na namin matanaw pa ang lolo niya. Okay, cut! Napabuntong hininga ako. I guess the show ends already. Back to normal na kami. Yung parang wala lang ako sa kanya. Hindi na ako nagtaka na mauna ito maglakad palabas ng airport. Simula na mangyari ang accidental kiss namin, hindi pa niya ako inakausap. Pero na lang kapag umaarte siya naglalambing sa akin sa harap ng lolo niya. Pinagbag ko ang suot kong bestida. Simpleng puting bestida lang naman. Tsaka ako nagsimula maglakad palabas. Habang nag-aabang na masasakyan. Napahawak ako sa bestida at buhok ko ng humangin dahil sa pagdaan ng isang mamahali na kotse na siyang sinakyan ko kanina papunta sa airport. Sinabit kong ilang hibla ng buhok sa tenga ko. Na makita ko may paparating na taxi na walang pasahero, agad ko itong pinara pero nang pasakay na ako, nahagip ng mga mata kong isang matandang babae na nag-aabang din na masasakyan sa tabi ko. Mukhang balikbayan to dahil marami tong dalang bagahe. Lilapitan ko ito at sinabing mauna na ito. Tinulungan ko rin to sa pagliligay ng mga bagahe niya sa taxi. Malaki ang pasasalamat ito sa akin at inalok ako ng pera na siyang tinanggihan ko. Kumaway ako sa matanda habang paalis ang taxi nito. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag nakakatulong ka nang walang kapalit na kahit ano. Kahit magkanong halaga ng pera. Speaking of pera, kinapa akong bestida ko. I mentally cursed myself nang wala palang bulsa yung suot ko. Meaning wala akong pera. Naiwan ko rin sa kotse ni Darius ang cellphone ko. Ay, ang malas mo talaga, Esmeralda. Dapat pa, tinanggap ko na lang yung perang inaalok ng matanda kanina. Bakit kasi nakalimutan ko na wala nga pala akong dalang pera? Tsaka hindi ko naman akalain na iiwan ako ng asawa ko. Ganun ba talaga niya ako hindi ka gusto? Lulugulugong sinimulan kong maglakad. Ang layo pa man din ang lalakarin ko. Mabuti na lang at makulimlim. Wag lang sanang umulan para hindi na madagdagan pa yung kamalasan ko. Pero sa kasamaang palad natapilok pa ako. Nasabi ko ba sa inyo nakasuot ako ng 3 inches na sandals? Peste, ang sakit ng kaliwang pa ako. Hindi kasi talaga ako sanay magsuot ng mga sapatos na may takong kahit ilang inches pa yan. Umupo ako sa may gilid, saka ako nalas yung sandal. Maglalakad na lang ako nakapaa, mapapabilis pa ako. Sabihin na natin yung isang oras sa lakaran magiging 55 minutes. Kung nakapaa lamang ako, at least pinagtitiinan ako ng mga tao. Pati na rin ang mga nagdaraan ng kotse pero wala akong pakialam. Sumilong ako saglit sa isang malaking puno sa may gilid ng daan. Ilang beses akong huminga ng malalim. Hinihipan ko ilang hibla ng buhok ko na tumatabing sa mukha ko nang mapadakon tingin ko sa mga paa ko. Napangawi ako na makitang napakarami ng mga ito. May dumi na rin ang bestida ko. Paniguradong mukha na akong haggard. Mukhang pulubi. Napanguso na lang ako nang wala sa oras.
Ang pangit ko na nga, mas lalo pa akong pumangit. Napaangat ako ng tingin ng may humintong sasakyan sa tapat ko. At lumabas mula doon ang puso ko. Puso talaga? Darius! Sambit ko sa pangalan ng lalaki naglalakad papalapit sa akin. Teka, sa akin ba talaga? Tumingin ako sa paligid, baka nasa malapit lamang si Jade. Ang bitter, ha? Such a freak. Komento nito at saka pinitik ang noo ko. Ha? Wala sa isip kong hinawakan ang noo ko kung saan niya ako pinitik. Napatitig ako sa kanya habang sinisipan niyang itsura ko. Si Darius ba to? Alien? O baka multo? Nakatulala pa rin ako kaya hindi ko na namalayan kung paano ako nakasakay ng kotse niya. Feeling ko kasi hindi naman ako gumalaw ng kahit konti. Naramdaman kong umusad na ang kotse. Binalikan niya ako. Does it mean he cares for me? Sinulyapan ko siya. Tutok na tutok siya sa pagmamaneho. Napahawak ako sa dibdib ko at tinama ko ito. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Epekto siguro ng mahabang lakaran kanina. Pero alam kong hindi yun ang dahilan. Agad akong tumingin sa labas ng bintana nang maramdaman kong nagiinit na ang mga pisngi ko. Nang huminto ang kotse sa tapat ng isang convenience store. Wala ako nagawa kundi ang sundan ng tingin si Darius papasok dito. Feeling ko hindi ako nakagalaw nang binuksan niya ang pintuan ng kotse sa side ko. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Shit, feeling ko kakapusin na ako ng hininga. Pinihit niya ako pa harap sa labas ng kotse. Paharap sa kanya. Nakalaylay sa labas ng kotse ang mga paa ko. Inayos kong bestida ko na medyo tumaas kasi pinihit ako ni Darius. Ang lapit namin sa isa't isa. Nakatingin lang ako sa kanya sa mga mata at ganon din naman siya sa akin. Hanggang dumapo ang mga ngiti nito sa labi ko. I unconsciously bit my lip. Dahil sa nararamdaman kong tensyon sa aming dalawa. Hindi nakatakas sa paningin ko ang paglulukot ang pagawang ng mga labi niya. Kahit saglit lamang to. Tinoon niya ang pansin na supot na bitbit na may tatak na isang convenience store. Nahigit ko ang hininga ko nang dahan-dahan siyang lumakad sa harap ko. Ito na ba yun? Narealize na ba niyang mahal niya ako at hindi ang hito na yon? Nabalik ako sa realidad na makaramdam ako na malamig sa paa ko. Wet tissue. Sa napakabait na realidad. Saklap. Nanlaki ang mata ko nang dahan-dahan itong pinupunasan ng marurumi kong paa. Darius, ako na. Kaya ko naman eh. Please, ituloy mo. Pipi kong dasal. Hinila ko na ang paa ko mula sa pagkakahawak niya pero mas sinigpitan lamang niya ang pagkakahawak. Don't move. He said in a firm way. Nakatuon lang ang buong atensyon niya sa paglilinis sa paa ko. Sa totoo lang gusto ko maiyak habang nakatingin sa kanya ngayon. Hindi ko ipagpapalit sa kahit anong bagay sa mundo ang sandaling ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taong pagkasama namin, ngayon ko lang naramdamang may pakirin pala siya sa akin kahit papaano. Freak, you look like dump, crying for nothing? Tumayo siya na maayos. Kinuhang pa niya sa bulsa niya at pinunasan ng mga luha ko na hindi ko namamalayang tumulo na pala. Dahil sa ginawa niya, mas lalo ko naiyak. Hindi ko makakalimutan ng araw na ito. I'll treasure it. Dahil maraming unexpected na nangyari sa amin ni Darius at hindi ko akalain na hindi pa tapos. Dahil sa kauna-unang pagkakataon, niyakap niya ako. Agad din naman siyang kumalas at tinawakan ako sa magkabilang balikat na tinitigan ako. I closed my eyes as he leaned closer to me. He kissed me. We kissed. But this time it's not an incident. My eyes are still shut while he gently pushed me away. I slowly opened my eyes and when I did, I saw how mesmerized he was while looking straight into my eyes. Tell me, have we met before our marriage? Bakit nga kaya natanong ni Darius kay Esmeralda kung nakita na sila dati? Dahil kaya sa aksidenteng halik ay may naalala si Darius? Sino kaya ang unang lalaki nakakuha ng first kiss ni Esmeralda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.